Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 1 na 2025 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may The Magnolia Residences. Overseas dito yan sa may Domingo Street, puno ng Himadi Street, Conlaran, New Manila, Quezon City. At dadalhin natin sa may The Garden of Divine Words, E. Rodriguez Senior Avenue, Kristong Hari Project 1 na Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng usapan dito ay pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Masa yung tower C po? C? C? Kabila sir, ito na lang sir doon. Sige, salamat po. Okay. Ayan, so dito na tayo. Mag-break po tayo mamaya. Segment ito, pero kinakabahan ako baka mapagkamalabar sa gulat. Nainis ako at Ace of Diamonds. Isa ko, nagpipigil ako. Nabalitaan niyo ba yung nangyaring kalokohan na ginawa ng Comelec nung nakaraang linggo? Yung ruling nila tungkol kay Mayor Susan Yap ng Tarlac City. Viral yan, viral din ngayon. Sabi, sa Pilipinas lang talaga pwede mapura ang buong mandato ng tao. Only in the Philippines. Hindi dahil nagdaya siya, hindi dahil nagsinungaling siya, hindi dahil nagnakaw siya, hindi dahil lang daw lumang bodega ang bahay niya. Can you believe it? Parang joke, di ba? It's a prank. Ang dating, ngayon yung bahay, mukha daw bodega, kaya na-disqualify siya. Pero yan mismo ang basehan ng Comelec upang i-overturn ang sarili nilang past decision. Nag-decide na sila dati, in-overturn nila dahil ay hindi mo bodega eh. Sabi nila, hindi raw maaaring maging residente ng barangay Ibag sa Tarlac City. Kasi hindi daw mukhang physical na tirahan ang kanyang bahay. Mukha daw warehouse, masyadong industrial at hindi only. Yan, tinitignan natin yung mga pictures ngayon para sa mga nakakakita. Gusto niyo ba malaman kung ano yung picture? Only in the Philippines. Ano? May isang opisyal ng Comelec, may isang anino ng isang opisyal ng Comelec. Hindi nag-ocular inspection. Tapos po yung Facebook post lang yung mga alaskadora, diba? Dati ang government agency kayang mag-release ng bilyong-bilyong pondo para sa project na hindi man lang nila pinitahan. Ngayon, nag-disqualify ang isa pang ahensya ng isang kinalal at hindi ng botante na hindi man lang umakyat sa puno at pinilin kung ano ang nasa loob ng gate. Dati, no ocular ang klase. Nung lantarang election offense na tumanggap ng campaign funds mula sa kontraktor ng gobyerno, siyempre, due process and careful examination ang kailangan dyan. Kahit yung mismo nag-donate na ang umamin. Pero yung mag-disqualify ng elected official dahil sa itsura ng kanyang bahay, pwede na sa Google Maps drive-by pictures. Pero sinanililo ko, di ba bahay yan? Di ba pwedeng tiran yan? Mukha bang warehouse yan? Puti lang siguro. Tiran ako warehouse ko. TikTok, nagsabit si Mayor ng mga dokumento, ID, litrato, video. May mga party sa loob ng bahay na yan na nagpapatunay na simula pa noong 2014 sa Tarlac na talaga siya nakatira. Taon pa, nang ilipat niya ang kanyang voter registration, nag-issue pa siya ng open invitation para bisitahin ang bahay niya upang patunayan na hindi ito warehouse. Ano daw ang masinig ng house? Yan ang sinasabi nito. Walang pumansin. Nobody ever heard. Kaya tanong, ano ba talaga ang nililibis dito? At tirahan ba ni Mayor Susan Yap o ang kakayanan ng sinalaan niya ng tunay na iwanan sa pagpasok? Kasi kung pasihan na ngayon ang siya ang itsura ng bahay, ang nalaban. Kung ganon, baka bukas, bawal na rin tumakbo nakatira sa apartment na may bakery sa baba. Susunod yan. Bawal bumoto, may hero, sa bubong. Disqualified ka kung walang Christmas lights o garden sa loob. Sabi nga ni Sek, baka kailangan may ibig bago maturing na bahay to get the point. Yan yung masakit. Kasi sa likod ng isang mababaw na mukhang warehouse na hatol, ang tunay na nakasanalay ay hindi bahay ni Susan Yap, kundi ang
karapatan ng mga Tarlakenyo na pumili kung sino ang gusto nilang maglingkod sa kanila. She was voted in office. Kaya baka ang totoong warehouse dito, hindi yung nasa Tarlac, kundi yung nasa loob ng mga utak ng ilan, kung saan nakaimbak pa rin ang mga luma, sutil, at mababaw na pamantayan ng justisya. Dahil kapag sinimulan na ang sukat ng katarungan base sa itsura ng bahay, ang tunay na mukhang walang laman, hindi bahay, kundi ang sistema mismo. Eh mga dapat di ba nga, sinabi mo kasi Comelec eh. So ano pa kaya nangyari sa mga dapat pa mga dinidesisyonan na malaki naman ang ebidensya na medyo obvious, di ba? Na medyo obvious. It's a lot of obvious offenses. Sino nga ba nag-amin check na nag-donate siya ng pera sa campaign fund? Ay, yung mismo nag-donate. Yung mismo nag-donate sa Kongreso, inamin niya. Yes. Dito, no? Si Congressman Chen Jokto, na nagtatanong noon, inamin niya mismo. Sabi namin din naman ang tumanggap na tinanggap niya. Sabi yung Senate President, hindi kasalanan. Yung nag-donate, hindi yung pinigyan ng talaga eh, di ba? Walang busang multiverse na binasa yung kanyang logo. But let us see. But right now, ang taong Ito? bayan, marami nagagalit sa mga taong bayan, iba't ibang opinion. Pero tingnan natin kung ano masasabi ng survey. Doon to o ito? Pero ano sabi ng bago na survey din ako, pero pinara niya yung Comment na ba yung comment? Hindi, kasi nag-message sa akin si Commissioner Dito na? Dito ha? Good job, sir. Ay, dito? Fixin dyan, hindi ko kabisado kasi dito. Dito na lang po sa kanan. Tinignan ko sa sex ni Prof, akala ko sa Lord of the Rings yung mga troll doon na ano eh. Pero sa kasaysayan ng broadcast sa ngayon lang nangyari yung nag-tip tapos pinarigin niya yung sarili ng segment. Pero balik na sila. Sabi ng tawag ko sa pwede na po kayo umito dito sa kanan. Thank you very much. Thank you, God bless po. Pakinggan natin mula sa survey ka kasama si Professor Guido Egamin. Hanap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.